po ang first Sunday ng month of, September. Panibagong taon na naman, panibagong buwan na naman po ang binigay sa atin ng ating Diyos. At ako po ay tuwang-tuwa dahil ako po ang binigyan ng pagkakataon ng Diyos na muli po magpahayag ng kanyang salita. At alam ko po kung gaano po kasaya at katuwa ngayong araw na ito na makita kayo lahat. Alam ko gano'n naman po kayo kalungkot na makita ko. Ay, hindi naman. Masaya po ba kayo mga kapatid? Amen. Wala po tayong gagawin sa oras na ito kundi mag-aral at makinig ng buhay at makapangyarihang salita ng ating Diyos na buhay. Kaya po wag na po natin patagalin. Buksan po natin ang ating Biblia sa Bagong Tipan o sa New Testament. Sa John chapter 13 verse 34. Ito po ay nakapaloob sa four Gospel of Christ. Ang four Gospel of Christ ay Matthew, Mark, Luke, John. Sunod po ito sa Lucas and John. Pag po may napansin po kayong kulay pula sa inyo pong mga Bible, it means si Jesus mismo ang nagsasalita niya. No? And then buksan po natin sa aklat ng 1 sa Kabanata 13 sa may versikulo 34. Okay, nandyan na po ba kayo lahat? Kung nandyan na po ba kayo lahat, pwede po makarinig ng isang amen? Amen. Okay, sabay-sabay po natin basahin. Babasahin ko po sa wikang Tagalog at inyo pong sundan. Ang sabi po dito, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano kayo inibig, ngayon din naman, mag-ibigan kayo. Tayo pong lahat ay panandalian, umupo at umikit. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa araw na ito, O Diyos. At muli niyo po kami dinala sa lugar na ito upang makinig ng buhay at makapangyarihan salita. Dalangin po namin sa aming pag-aaral, O Diyos, ang patnubay ng iyong pong Santo Espiritu na siya pong magtuturo, O Diyos, at magpapalawak ng aming pangunawa upang maintindihan namin ang iyong mga salita. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Okay, sa hapon pong ito po ang ating topic. Understanding what love is. No? Ang kaalaman patungkol sa pag-ibig. Sa ating henerasyon ngayon, very common po ang salita I love you. Diba? Pwede po tayo lumabas sa lugar na ito at tayo po'y bumaba at magsabi po sa kahit na sinong tao, pare, mahal kita. Hindi ba naman yun, no? Pwede mo sabihin na kahit sino, na pwede mo sabihin, I love you, na hindi naiintindihan ang tunay na ibig sabihin ng salita love. Madalas po natin gamitin ang salitang love, pero minsan nakakalimutan natin, ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang pag-ibig. Bakit po nagkaganon, no? Lalong-lalo na po sa generation po ngayon. Maraming definition ng pag-ibig sa ating kapanahunan. Alam niyo po ba kung ano-ano yun? Bibigyan ko po kayo ng example para malaman niyo po kung ano-ano ang definition ng pag-ibig. Ngayon sa kapanahunan natin, ang sinasabi, ang pag-ibig ay ano daw? Bulag. Love is blind. No? Lagi na sinasabi, no? Lalo-lalo na yung mga ibang kabataan niya, lagi na sinasabi, love is blind. Kaya nung nakakita sila, ay, sis Joseph, bakit ikaw pa aking nakilala? Ang dami-dami tao dyan. Kasi nga, nabulag ng pag-ibig. Amen? Meron naman ang sinasabi, ang pag-ibig daw po ay parang mainit na kanin. Wow, sarap naman. Pag ikaw ay napasok, iluluwa mo. Ay, di naman. No? And then maraming iba't ibang klase ng definition ng pag-ibig. Meron naman ang pag-ibig daw ay parang tatlong ulam. Nakarinig na ba kayo nun? Meron sa umaga, meron sa tanghali, meron sa hapon. Pag di na kontento, meron pang merienda. No? Iba't ibang klase daw ng definition ng pag-ibig sa kapanahunan nito. Pero mga kapatid,
Sa lahat po ng definition na ating binigay, lahat po yan ay walang katotohanan. No? Kung gusto po natin malaman sa hapong ito kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pag-ibig, balikan natin ang pangyayari nung 2,000 taon na nakaraan. Kaya po, ito po ang ating number 1. The true love of God. Kung gusto natin malaman ang tunay na ibig sabihin ng pag-ibig, babalikan natin ang pangyayari ng 2,000 taon na nakaraan. At ito po ang ating number 1, the true love of God. In John chapter 3, verse 16. John chapter 3, verse 16. Alam po natin yan. John chapter 3, verse 16. Sabay-sabay po natin sabihin kung alam natin. For sabay-sabay po ba yan? Basahin ko po sa wikang Tagalog. Ang sabi dito, sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nyo, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sino yung sangkatauhan? Tayo po lahat yun. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na ibinigay niya yung kahuli-huling meron siya. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos. No? Yung kahuli-hulihang pinaka-importanteng bagay sa Kanya, binigay niya dahil mahal niya tayo lahat. Hindi lang po binigay, mga kapatid, kundi inisakripisyo niya ang kanyang sariling anak. Matinding sakripisyo ang ginawa ng Diyos. Hindi niya lang binigay, kundi kanyang sinakripisyo. And then, ang Panginoon Jesus bilang Diyos, hindi siya nagpumilit maging kapantay ng Diyos. Tingnan po natin sa Philippians chapter 2, verse 6 up to 7. O sa Tagalog po, yung mga taga-Pilipos, chapter 2, verse 6 up to 7. Okay, babasahin ko po sa wikang Tagalog at inyo pong sundan. Kaya siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang aliping ipinanganak sa isang tulad ng pangkaraniwang tao. Sabi doon, sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging Diyos. Namuhay ng katulad po natin. Namuhay na katulad natin bilang normal na tao. Ipinanganak ang Panginoong Jesus bilang tao dito sa mundo. And then, maaari tayo ay pinanganak dito sa mundo, tayo ay pinanganak sa sa isang magandang hospital. Ngunit ang kalagayan ng Panginoong Jesus ay ang pinakamababang klase sa ating kapanahunan. Kundi sa saksaban siya pinanganak. Lumaki siyang katulad din natin at nakaranas din siyang maghanap buhay bilang isang karpintero. Namuhay ng katulad natin, pinanganak ng katulad natin, nagtrabaho ng katulad natin. Pero mga kapatid, walang ginawang masama ang Panginoong Jesus. Walang ginawang masama, mga kapatid, ang Panginoong Jesus. Ang tanging nilang ginawa ay nagpagaling ng may mga sakit. Ano pa? Nagpalayas ng sandabukan na demonyo. Ano pa ginawa ng Panginoong Jesus? Binigyan ng pag-asa ang mga tao
taong walang pag-asa at nagpahayag ng salita ng Diyos. Wala siyang ginawang mali. Ninais niya lang na tayo ay turuan at tulungan. Magpagaling, magpakita ng mga himala. Wala siyang ginawang mali. Pero sa kabila nun, na siya ay nagpagaling, nagpakita ng mga himala, nagpahayag ng magagandang salita, ngunit ang mga taong kanyang tinulungan at minahal, yun din ang mga taong nagsabi, ipako ang tao na yan. Kung tayo po mga kapatid, nasa kalagayan ni Jesus, mga kapatid kong minamahal, kung tayo po ang nandoon sa kalagayan ni Jesus, sa kabila ng napakadaming bagay na ating ginawang mabuti, napakagandang kung tayo ay nagpagaling, gumawa ng kahit anong bagay, nag-effort tayo. Tapos sa kabila ng lahat, ay tayo pa ang magiging masama. Gano'n po kasakit yun, mga kapatid. Napakasakit ho nun. Pero mga kapatid, hindi nagsalita ang Panginoon Jesus. Kahit na isang beses. Nung siya ay parusahan na at binigyan ng judgment, ano ang ginawa sa kanya? Muli natin balikan ang pangyayari kung ano ang ginawa ng mga tao sa kanya. Siya ay pinaluhod at hinampas sa likod ng ilang beses. 39 stripes. 39 na beses siyang pinalo, walang tigil na hinampas ang likod ng Panginoong Jesus. Kumalat ang hampas sa kanyang likuran at tumagas ang dugo sa kanyang likuran. At siya ay nagbuhat ng 139 kilos na cross. At sabi doon sa pag-aaral, mula doon sa Golgotha, it's take 2 hours or 3. 2 oras o 3 oras niya binuhat yung 139 kilo na cross. Pero hindi siya nagsalita. Wala siyang sinasabi, hindi siya nagreklamo. Wala tayong narinig na kahit ano ginawa niya. And then pagdating doon sa Golgotha, pinako ang kanyang mga kamay at paa. Ang tanging maririnig mo lang yung panahon na yun sa Panginoong Jesus ay mga ungol na pagtitiis. Tiniis niya lahat, no? Ang lahat. Pagkatapos ng ipako, hindi pa nakontento ang tao. Binigyan siya ng isang napakagandang corona. Corona ng tinik sa kanyang ulo. Normally, pag nilagay mo isang corona sa isang tao, lalagay mo lang yon, papatong mo lang sa kanyang ulo. Pero iba ang ginawa sa Panginoon Jesus. Pagkatapos ipinatong, inilubog pa sa kanyang ulo. At ang mga tinik na yon ay pumasok sa kanyang ulo, na nag-cause ng bleeding sa kanyang ulo. At tumulo ang dugo mula sa kanyang ulo dahil sa mga tinik na iyon. Walang ginawang masama ang Panginoong Jesus. Ang gusto niya lang mahalin ang tao. Sa kabila ng pagmamahal na ginawa niya, ang naging kapalit ay kaparusahan. Sabi po doon sa Isaiah chapter 53 verse 7. Isaiah chapter 53 verse 7. Ang sabi po doon, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibok kahit isang salita. Tulad ay tupak